mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks, magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbor na. Aljiwa. Hello po sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Aljiwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, break time natin. So gawa tayo ng vlog. Hay nako, napuyat ako kagabi mga buweks kasi ang haba ng live pala natin kagabi. Nakakaloka kayo. Ang dami nating mga kabulastugang ginawa kagabi. Hindi ako makapaniwalang nag-makeup ako sa harapan nyo for the first time. Di ba? But anyway, ayun, hindi na ako natulog kagabi. Kaya as you can see, napopost ako sa Facebook kanina, no? Madaling araw. After ng live natin. Hindi na ako natulog kasi parang alas 5 ng madaling araw na o 5:30 na yata, ganyan. Tapos wala, hindi na lang ako natulog kasi gigising na yung anak ko ng maaga. Gigising na siya ng 7:30. So tinaga ko na lang, no? Nilaban ko na lang. Syempre, mas magandang mag-sacrifice tayo kaysa malate sa school ang aking Junakis, di ba, ang ating mga anak. But anyway, kamusta naman kayo? Magandang araw po dyan. Hello sa mga nanonood dyan. Ayan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like sa inyo. Anyway, ito na nga mga buweks, so nakakaloka ito. So, kanina, pag-open ko ng social media, so nagising ako siguro mga 1:30 na, ganyan, no? After kong asikasuhin yung aking Junakis, papunta ng school, natulog ako. So pagkagising ko, pag-open ko ng social media, nakakaloka naman itong Miss Cash mo, mga buweks. Ay nako, hindi ko na talaga kinakaya yung mga pasabog ni Bawang. Grabe, no? Di ba, parang nung last year sa Miss Universe sa Mexico, yung sila, di ba, sila Halo the Universe, yung kumalat na video, nag-leak na video na sinasabing yung inclusivity sa mga mothers, they can join but they cannot win. And then yung isa pa dyan, yung parang magkakaroon ng reality show ang Miss Universe, di ba? Parang Big Brother House, parang ganyan, which is nangyayari na nga yan sa Latin America ngayon, di ba? Para lang sa mga Latik pala ito. Akala ko mangyayari ito sa Miss Universe, as in yung mga Miss Universe candidates, no? Sa Latin America lang pala ito, parang PBB ganyan, no? So nag-start na siya. But anyway, ito namang si Bawang, di ba? Hindi rin nagpakabog, mga buweks. Nakakaloka itong si Bawang. Nakita ko yung video, ayan, kumakalat ngayon sa social media. Itong si Bawang ay nagkaroon din ng reality show. Itong si Bawang talagang larushi, si Bawang, di ba? Talagang larushi Bawang ang title ko dyan. Nag-iisip ko ako kung ano ilalagay ko sa thumbnail. Sabi ko dapat lang yan larushi, ganyan. Nilagay ko na larushi Bawang, di ba, parang laro si Bawang, ganon. But anyway, ang reality show naman nitong Miss Cosmo Vichin, no? Para siya talagang game show talaga siya. So siya, reality, eme-eme rin, no? Etong si Bawang, lahat na lang kinakapi sa Miss Universe, no? Kaya talagang okay lang yan na i-copy niya ng ganyan. Kasi magbe-benefits dyan si Atisa Manalo, mga buweks. Alam niyo na, Siyempre, the more nagagalitin ni Bawang itong si Papa Nawat, ay the more itong mananaig ang Pilipinas sa Miss Universe. Diba, ipantatapat yan kay Bawang na dapat lang ipaimburnal ni Papa Nawat, diba? At saka ni Halo the Universe, diba? So nakakaloka lang itong si Bawang, parang wala na siyang, alam mo niyo, sa totoo lang, nung unang-una, akala ko itong si Bawang akala ko smart, very smart nung last year, no, na gustong ipaimburnal yung Miss Universe. Siyempre, tuwan-tuwa tayo niyan. Siyempre, Atisa Manalo, lalaban, di ba? So, todo support tayo. Pukinang ina, ito palang si Bawang, hindi naman ganun ka-smart, no? Kumbaga, copy-copy rin, copycat din itong si Bawang, no? Kumbaga, kung talagang smart siya na tao,
hindi niya gagawin ng mga ganyan-ganyan, no? Parang ano siya, hindi siya smart. Smart siya in a way na masasabi kong smart ass, no? Smart ass siya. Smart ass, ayan, no? May accent, charot. Pero yung legit na smart, hindi siya ganun. Kasi, di ba, nagkaroon din siya ng reality show na mga ganyan-ganyan, di ba? Pag game show, ano to? Game show? Game ka na ba? Di ba? Parang ganun ang eksena. Panoorin nyo ito, ah. Đẹp quá. Quá đẹp chị ơi. Wow, my queen. Tôi là Cao Thiên Trang, là quản trại sinh của tất cả các bạn. Tôi sẽ là người đồng hành cùng tất cả các bạn trong từng phút, từng giây các bạn ở nhà chung. Nó không có chân hay lè lưỡi. 1, 2, 3, bắt đầu. Gập chân lại, gập chân lại. Cẩn thận, trạm vô cùng đặc biệt trong hành trình Cosmo Camp. Trạm siêu trăng. Nơi đây sẽ là bài toán toàn diện dành cho mỗi đội, từ trí tuệ, khéo léo cho đến thể lực. Ôi. Mọi người đi thi với một cái tinh thần fair play, mà anh luôn chơi công bằng và bạn ấy túm lấy cái tay của mình, bạn ấy kéo như vậy thì mình không biết là cái hành động đó là có ý gì hay không. Những màn đối đầu đầy kịch tính. Mỗi bạn sẽ phải đeo 8 kg chì để có thể chìm dưới đáy đại dương. Đúng rồi, bước thẳng hướng. Những thử thách phá bỏ mọi giới hạn. Em không có đứng ở dưới được luôn, vừa mở ra là em đòi đi lên rồi. Bây giờ chưa có tấm hình nào hết. Nhóm em không có tấm hình nào hết thì làm sao có điểm? Làm sao làm đừng có ảnh hưởng đến các đồng đội của mình. Cái tiêu chí em chọn rất là mâu thuẫn. Em là ảnh hưởng tất cả ekip. Vậy đó mà còn làm không lên hình. Mình chỉ có 5 tập thôi. Đây là tập đầu tiên mà các em quá thông dong. Xưa là chị Thi á, là ai cũng máu chiến hết á. Ngồi như vậy thôi nhưng mà đối thủ xung quanh hết. Các bạn giám khảo rất là thất vọng về tất cả các bạn đội trưởng. Cho nên là chúng tôi quyết định tập tiếp theo sẽ thay đổi toàn bộ đội trưởng của các đội. Đón xem Cosmo Camp được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 5 2025. World Press. Oh, Jimboa, itong si Bawa, akala niya siguro sa ganyang mga pinagagawa niya na he's very, very smart na, no? Yung copycat na ganyan sa ano, ito talagang ano, walang ano eh. Parang, I don't know, wala yatang ano, parang wala ng kredibilidad talaga itong pageant na ito. Unang taon pa lang, you know? Unang taon pa lang, wala ng kredibilidad, wala ng integridad sa ginawang laro-laro last year. Ngayon, puro laro na naman ito ngayong taon, di ba? Kung ngayon, ayan nga, no, kung ginagawa yan ngayon, kung ginagawa yan ng Miss Cosmo Vietnam, panigurado, gagawin din nila yan sa international, no? Yung kanilang Miss Cosmo International. Gagawin din nila yan, no? Kumbaga parang kinapi nga rin yung ano eh, yung Miss Universe Thailand ng TPN eh, di ba? Kasi di ba may mga ganyan-ganyan, may mga laro-laro na ganyan, kumbaga may mga challenges, no? Wala siyang originality, nakakaloka. Buti na lang talaga hindi nakoronahan si Atisa Manalo dyan, sa totoo lang, no? Kasi kung nakoronahan si Atisa Manalo dyan, eh parang ano eh, baka ngayon pinagtatawanan na rin si Atisa Manalo dyan sa Chipangang pageant na yan, di ba? Sa totoo lang. At saka parang ano, parang walang kaano-ano ito, parang katatawanan, di ba? Kahit nga yung mga ano nila, kahit yung mga kababayan nila, mga Vichin, pinagtatawanan itong si Bawang, mga Buweks, no? Pinagtatawanan siya. Parang sabi, hindi na nga daw pageant ito. Dapat daw ang Cosmo daw, parang Cosmo game show na lang daw na ganun. Kita nyo, hindi talaga lahat ng mga Vichin pabor dito sa pageant na to, sa totoo lang. Kasi nung nandyan ako nung last year, hindi naman ganun kaingay itong Miss Cosmo. Di ba tinatanong nyo nga ako kung maingay yung Miss Cosmo? Eh wala nga akong nakikitang ano eh, mga ano dyan, banners or mga, anong tawag dito, tarpaulins or whatsoever, mga ganyan-ganyan. Kahit advertisement sa TV, wala akong nakita ni Anino, di ba? So ibig sabihin, hindi talaga supported ng buong Vichin itong ano na ito, Cosmo na ito, no? Itong pageant na ito, nakakaloka, puro laro. But anyway, ito nga nakakaloka, mga Buweks, no? Siyempre, ang ating mga syupit bahay ay
So sinasabi nila na itong mga Indo, no, ayan na daw ang new era sa mundo ng pageantry. Yung may mga pa-reality show, game show, ganyan-ganyan, no. Talaga daw kinabog na nito ang ang Miss Universe, no. Kasi daw ang Miss Universe daw, yung sinabi daw nila magkakaroon ng reality show, hindi naman daw natuloy. So parang hindi naman daw na-push yun. Siguro hindi sila updated na natuloy na yon sa Latin America, no? Ayan, ang dami na mga kasali dyan, mga beauty queens na parang Miss Universe reality show, parang nasa sila, nasa isang bahay sila, parang ganon, para siyang Big Brother house, parang ganon. Tapos sinasabi nila na buti na lang daw itong si Atisa Manalo ay hindi na daw kasali sa Miss Cosmo kahit ngayong taon pa. Buti daw nung last year pa ito sumali, kasi daw kung ngayong taon ito sumali ay panigurado daw na ipapa-imburnal din daw ito ni Ketut, ayan, ng kanilang anong tawag dito, Reyna Eme, no? Ipapa-imburnal din daw ito ni Ketut kasi nga daw halatado naman daw sa kalibre ni Atisa Manalo na lampa daw itong sa Atisa Manalo, mukha daw mahina. Kung sa Miss Universe Philippines nga daw nalaglag pa sa hagdan, Diyos ko Lord, nalaglag ba yun? Hindi naman yung nalaglag, nadulas kasi nga yung gown, di ba? Mga makapagbuga lang itong mga Indo na ito Tapos doon daw sa sa Miss Cosmo, sinasabi nila, talaga daw pagpapatunay yun na lampa daw itong sa Atisa Manalo dahil nga daw ayun na-sprain pa ang kanyang uncle, ayan, no. Kung gumuho daw, ayun nabasa ko, kung gumuho daw yung entablado, kung hindi daw ito lampa, nakatakbo daw ito ng mabilis katulad ng kanilang reyna na si Ketut, o diwa. Bukin ng inang mga Indo to talaga, parang hindi nila talaga tatantanan si Atisa Manalo, no? Kaya dapat itong si Atisa Manalo, galingan niya talaga sa sa Miss Universe, mga Bwex. Sa totoo lang, kailangan galingan niya talaga. Kasi kung masungkit naman ang corona sa Miss Universe ngayon, or kaya mag-penetrate siya kahit sa top 5 man lang, no? Or makakuha ng runner-up, ay talagang malaking sampal yan sa mga Indo na yan, pati sa Miss Cosmo, no? Kasi sa totoo lang, pag ito na-penetrate sa Atisa Manalo, pagpapatunay lang yan na ang beauty ni Atisa Manalo ay hindi lang talaga para sa sa kachipang pageant na yan, no? Mga minor pageant na ganyan, di ba? Ang beauty niya, tama yung sinasabi dun sa Miss International Organization. Only major pageants lang ang makaka-appreciate sa beauty at saka sa kalibre ni Atisa Manalo. Kaya kailangan talaga mag-penetrate siya, or hindi man manalo sa Atisa Manalo, maibigay sa kanya yung back-to-back na Miss Universe Asia. O diba? At least may title yan, diba? Diba? Kung bigating yung title na yan, well, kasi yung mga Continental Queens, sila yung nakakasama ng Reyna. So magandang yan. Isang buong taon yan, mga Bwex. Isang buong taon ang ingay ng Miss Universe sa kanilang Continental Queens, diba? So yan pa lang, pwede niyang yung sash niya dyan na magiging Miss Universe Asia itong si Atisa Manalo, if ever, pwede niyang ipulupot sa leeg ni Kenchut. Jimba, charot. So ayun, but anyway, no, well, wag muna tayo mag-aim sa Miss Universe Asia. Siyempre, dapat sa corona tayo, di ba? Or runner-up, ganyan. Siyempre, maganda rin yun. Well, kahit na doon, so title pa rin yun at saka placement yun, no? Ang tanong, kung si Kenchut ba ang lalaban sa Miss Universe, sa tingin nyo ba? Sa tingin ba nila, makaka-penetrate sila sa rurok ng tagumpay? Diyos ko Lord. Baka doon pa lang sa sa anong tawag dito, sa Puteri Indonesia. Sa Puteri pa ba yan? Hindi na, di ba? Sa Miss Universe, pa lang, Indonesia, hindi na papasukin yan, di ba? Sabihin, next please, di ba? Unang-una, syempre, yung itsura niya, hindi naman pang Miss Universe, di ba? Anyway, well, kung makakapasok siya, tingnan natin, di ba? Malay nyo naman, di ba? But anyway, ayun nga, syempre, konektado nga ito sa Miss Cosmo, syempre, ang Miss Universe Indonesia, magpapasip-sip yan sa Miss Universe Organization, di ba? Syempre, hindi nila siguro tatanggapin dito si Ketut kasi nga, alam nila, may sabit ito, no? May sabit sa puwet. Charot! Di ba? Nakakaloka itong mga Indo na ito. Wala silang hindi nakikita, kundi puro si Atisa Manalo na lang, no? Halatang threatened sila kay Atisa Manalo, no? Alam kasi nila, nung panahon ng Miss Cosmo last year, na si Atisa Manalo talaga, yung pangmalakasang kandidata, no?
Ang nangyari lang, syempre, nilaro si Atisa Manalo, kaya nagkaroon sila ng lakas ng loob na mas lalong ibaon si Atisa Manalo sa Imbornal. Pero pag bumangon ito sa Imbornal, si Atisa Manalo, which is, ayun, nakaahon-ahon na siya, no, Miss Universe Philippines na, ay magra-rise talaga ito like a phoenix, diba? Talagang, ay, nako, yung mga pakpak ni Atisa Manalo, susugatan yan si Kitut, charot. Charito, diba? Nakakaloka sila, no? Feeling nila sila talaga yung pinakamagaling na na powerhouse. Tapos may mga sinasabi pa na, may mga nababasa pa ako dun sa comment na powerhouse daw ang Philippines, ganyan. Ang sabi ng mga Indo, hindi daw ang Philippines na ang powerhouse, Indo na daw. Nakakaloka. Talagang itong mga Indo na ito, mga self-proclaimed na talaga sila. Sila na yung nagpuproklama na sila, powerhouse, no? Dinaig pa nila yung yung Thailand. Yung Thailand nga, ang lalakas ng mga pinapadala nila dyan. Keso, hindi naman kiniklaim ng Thailand na powerhouse sila, di ba? Ang kakapal na mga fest, no? Ayan, mana-mana sila nila bawang, di ba? Pati yung may-ari ng Puteri Indonesia. Abot-abot, lagay-lagay, ganun-ganun, no? Anyway, mga Wex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now, mga Wex, and I love you all. Bye! See ya!